Nobyembre 24 taong 2000, isang marahas na pagdukot ang naganap sa intersection ng South Superhighway at Roa Street sa Makati City. Ang mga biktimang dinukot ng oras na iyon ay ang nooy tanyag na publicist na si Salvador Bobby Dacer at ang kanyang sariling driver na si Emmanuel Corbito. Ayon sa mga nakasaksi ng mismong pangyayari, may kargada o manong baril ang mga sospek na dumukot kay Corbito at Dacer kung saan nakabihis o uniforming pulis ang ilan sa mga ito. Matapos ang pangyayari, gumulong ang mga buwan kung saan pahirapan ang mga otoridad at mismong pamilya ng biktima sa pagkuha ng impormasyon ukol sa kinaroroonan at kalagayan ng mga ito, hanggang sa lumutang ang ilang sospek sa pandudukot at itinuro ang lugar kung saan makikita ang mga biktima. Ngunit sa kasamaang palad, todas na ang mga ito sa pamamagitan ng isang brutal na pamamaraan kung saan ayon sa mga sospek, sinakal ang mga ito gamit ng electrical cord hanggang mawalan ng hininga at sinunog ang mga katawan. Ngunit ang mas nakakagulat ay nang lumitaw ang ilang mga prominenteng pangalan ng mga politikong itinuturong utak ng krimen, at ito nga ay sina Panfilo Ping Lacson, Joseph Estrada at Fidel Valdez Ramos. Ngunit sa likod ng unti-unting paglutang ng bawat ebidensya at pagsasagawa ng masiyasat na imbestigasyon, tila ba usad pagong pa rin ng hustisya kung saan inabot na ng dekada ang naturang kaso. Kaya ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang nangyari sa Dacer Corbito murder case na binansagang one of the unsolved murder crimes sa Pilipinas. Humigit 2 dekada na ang lumipas nang maganap ang kalumulumong pangyayari ukol sa Dacer Corbito murder case, kung saan ito'y tila tuluyan ng nanahimik at tinuring na nga bilang isa sa mga unsolved murder crimes sa Pilipinas. Ngunit taong 2023 nang muling nabasag ang katahimikan ukol sa kasong ito nang maaresto ang mga itinuturong pangunahing sospek sa pagpaslang kina Dacer at Corbito na sina PO1 Rolando Lacasandile at SPO1 William Reed III. Ngunit bago pa man natin tatalakayin ang tunay na kwento sa nangyaring pagpaslang kina Dacer at Corbito, alamin na muna natin ang impluwensyang mayroon ang mga ito at kung bakit nasangkot ang mga malalaking pangalan dito. Si Salvador Bobby Dacer ay kilala bilang publicist galing Albay o spin doctor kung tawagin. Eksperto ito sa naturang mga public relations o PR, partikular na sa mundo ng politika. Saklaw ni Dacer ang pagbibigay payo sa mga malalaking politicians sa ating bansa. Ito ay upang maiangat ang bawat imahe sa pananaw ng publiko sa pamamagitan ng pagpresenta ng kanilang mga pulisiya at plataporma. At ilan nga sa mga hinawakan nitong bigating mga pangalan sa politika ay sina dating Pangulong Joseph Estrada at Fidel V. Ramos. Bagay na di maipagkaila na isang maimpluwensyang tao si Dacer sa mundo ng politika. Habang ang isa namang biktima sa naturang pagpaslang na si Emmanuel Corbito ay hindi gaanong kilalang pagkatao maliban na lamang sa pagiging personal driver nito kay Bobby Dacer. November 24 taong 2000, sa mismong katirikan ng araw, binaybay ni Dacer at Corbito ang highway patungong Manila Hotel kung saan may nakaabang itong appointment ni nooy dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ngunit bago pa man nila maabot ang destinasyon, isang mapait na kapalaran na pala ang naghihintay sa kanila. Sa mismong intersection ng Zobel Roa Street at South Superhighway o mas kilala sa tawag na ngayong Osmeña Highway, hinarang ng 5 armadong kalalakihan ang kanilang sinakyang Toyota Revo. Dito na nangyari ang marahas at mabilisang pagdukot sa kanila na tila ba naglaho na lamang na parang bula sina Dacer, at mula sa mga puntong iyon ay wala nang nakakaalam sa mismong kinaroroonan ng dalawang biktima, kung saan pahirapan rin mismo ang mga otoridad sa pagkuha ng impormasyon upang malaman kung buhay pa ba ang mga ito. At sa paglipas ng 3 araw mula nang mangyari ang pagdukot, tuluyan ng natunton ng mga otoridad ang sasakyan
sasakyang ginamit ni Dacer at Corbito na nakaabandona na lamang sa bayan ng Maragondon, Cavite. Ngunit bigong mahanap ng mga otoridad sina Dacer at Corbito, bagay na dito na nga unti-unting lumutang ang mga spekulasyon na posible na ngang may nangyaring masama sa dalawang biktima. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw at buwan, talagang bigong makakalap ng impormasyon ng mga otoridad sa kung ano na nga ba ang nangyari sa mga biktima. Wala rin ni isang tawag man lang na natanggap ang mga pamilya ng biktima galing sa mga dumukot sa pagbabasakaling ito'y hihingi ng ransom money. At sa paglipas ng humigit kumulang 5 buwan mula nang mangyari ang pagdukot, nasa kote ng mga otoridad ang mga pangunahing sospek na sina Alex Diloy, isang magsasaka galing Indang, Cavite, at Jemmy Lopez na dating barangay captain na isa ring civilian agent ng PAOK TF o Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Dito na isiniwalat ng mga sospek kung saan tinodas na umano ang mga biktimang sina Dacer at Corbito at itinapon umano ang mga labi nito sa isang creek sa Indang, Cavite. Kaagad namang nagsagawa ng paghuhukay ang mga otoridad sa nasabing lokasyon upang i-recover ang mga labi ng biktima. Ngunit laking gulat na lamang nang mahukay nila ang mga pira-pirasong sunog at durog na buto ng tao na tila indikasyon sa kung gaano kabrutal ang ginawang pagpaslang sa mga ito. At sa naturang pagsusuri na ginawa ni forensic expert Raquel Del Fortun, kumpirmado ngang ito ay ang mga tirang buto ni Dacer at Corbito. At sa naturang pagpapatuloy ng imbestigasyon, isiniwalat rin mismo ng dalawang sospek na sina Diloy at Lopez na talagang organisado ang nangyaring pagdukot kina Dacer at Corbito, kung saan sangkot umano dito ang matataas na opisyal ng PAOK DF na ng mga panahong iyon ay nasa ilalim ng direktiba ni PNP Chief Panfilo Lacson. Dagdag pang salaysay ni Diloy at Lopez na mismong mga pulis pa umano ang talagang kumitil sa buhay ng mga biktima, kung saan walang awa umano itong sinakal hanggang sa malagutan ng hininga, tsaka sinunog ang mga katawan at kalaunay itinapon sa creek. Bagay na umabot nga sa 22 miyembro ng PAOK TF na pinangunahan ni Lacson ang nirekomendahan ng DOJ na kasuhan, kung saan 12 dito ay double murder case. Isa sa mga prominenteng pangalan na nakasuhan ay sina Police Superintendent Glenn Dumlao na Deputy Chief for Operation ng PAOK TF sa Luzon na tinuring isa sa mga nag-utos na tudasin sina Dacer at Corbito. At hindi nga katagalan, buwan ng Hunyo taong 2001, tuluyan ng maaresto si Dumlao. Ngunit ayon sa affidavit na inilabas ni Police Superintendent Glenn Dumlao, inilahad niya dito na malaki ang posibilidad na may kinalaman sina Panfilo Lacson at Joseph Estrada sa pagpapaligpit kay Dacer at Corbito. Kasama rin umanong nagplano sa krimen ay sina Police Superintendent Michael Ray Aquino na Chief Operation ng PAOK TF at Police Superintendent Cesar Mancao, mga pangalan na kilalang malapit na katawang ni Lacson nang ito'y namuno sa PAOK TF. Ngunit bago pa man maaresto ang dalawang itinuturong mastermind sa kaso, buwan ng Hulyo ng parehong taon ay kaagad na itong tumakas palabas ng bansa papuntang Estados Unidos, kahit ba't may hold departure order ang mga ito. Lumitaw rin ang mga pangalan ni na dating Pangulong Fidel V. Ramos sa naturang investigasyon, kung saan nagbatuhan na nga ng aligasyon sina Estrada at Ramos patungkol sa nangyaring krimen. Isa rin sa mga motibo kung bakit dawit ang pangalan ni Estrada ay nang dahil na rin sa mismong salaysay ng anak ni Dacer, kung saan saksi ito umano kung paano taasan ng boses ni Erap ang kanyang ama nang dahil sa pagdududang isa si Dacer sa mga posibleng nagpapakalat ng destabilisasyon sa kanyang administrasyon. Ngunit kalaunan, nabura rin sa mga person of interest si Estrada nang dahil na rin sa kakulangan ng konkretong salaysay at mga ebidensya. At taong 2003, tumakas na rin palabas ng bansa si Dumlao patungong Estados Unidos, at sa paggulo nga ng investigasyon taong 2006, naglabas ang Manila Regional Trial Court ng arrest order laban kina Mancao at Aquino at 18 pang individual na may kaugnay sa kasong pagpaslang kina Dacer at Corbito. Ngunit taong 2005 pa lamang nang maaresto na si Aquino sa Amerika nang dahil sa unrelated case nito patungkol sa espionage.
2 taon nang lumipas taong 2008, tuluyan na ring naaresto sina Mancao at Dumlao na kalaunan ay ipinabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng extradition treaty. Ngunit bago pa man napauwi sa Pilipinas si Mancao sa pamamagitan ng extradition, buwan ng Pebrero taong 2009, naghain na si Mancao ng isang affidavit sa Amerika kung saan itinuro nitong si Panfilo Lacson ang pangunahing mastermind sa pagpaslang kina Dacer at Corbito. Ayon pa, narinig umano ni Mancao ang pag-uusap ni Lacson at Aquino sa planong pagpapatumba kay Dacer. At sa mga kasunod na buwan nang tuluyan ng makabalik si Mancao at Dumlao sa Pilipinas kung saan naging state witness na nga si Mancao gamit ang kanyang pinirmahang affidavit. At nang dahil nga sa pagdiin ni Mancao kay Lacson bilang mastermind sa pagpaslang kina Dacer at Corbito, kasunod na taon February 5 taong 2010, nagbabana ng warrant of arrest ang Branch 18 ng Regional Trial Court Manila laban kay Lacson kung saan 2 counts of murder ang kasong kinakaharap nito. Ngunit bago pa man nahain ang naturang arrest warrant, tila ba natunugan na ito ni Lacson kung saan nakaalis na ito sa bansa. At sa mga kasunod na araw, February 11 taong 2010, inilagay na sa naturang red notice ng Interpol si Panfilo Lacson. Ngunit ayon sa depensa ni Lacson sa naturang pagtakas ay nang dahil umano sa kasalukuyang panghaharas ng Administrasyong Arroyo laban sa kanya. Matatandaang isa nga si Lacson sa mga nangungunang kritiko ng Administrasyong Arroyo. At sa paglipas ng buwan Agosto taong 2010, palit administrasyon na kung saan naupo bilang Pangulo si Ninoy Aquino. Bagay na tila ba unti-unti nang bumaliktad ang halos dekada ng salaysay ng mga sospek patungkol sa kasong Dacer at Corbito. Ayon mismo ni Dumlao na puiner sa umano siya ng mga opisyales ng DOJ at Administrasyong Arroyo para idiin si Lacson sa Dacer Corbito case. At kalaunan nga'y tuloy na ring na-dismiss ang kaso laban kay Dumlao ukol sa Dacer Corbito case kung saan taong 2012 ay tuluyan nga itong nakabalik sa Philippine National Police. February 3 taong 2011 naman nang tuluyan ng ibinasura ng Court of Appeal Special 6th Division ang naturang criminal charges na double murder case laban kay Lacson nang dahil na rin sa kakulangan ng konkretong ebidensya at nang dahil na rin sa umano'y inconsistent statement ni Mancao laban kay Lacson, tuluyan na itong tinanggal sa Witness Protection Program at itinurn over sa NBI. Bagay na tuluyan na nga nabalik si Mancao bilang isa sa mga posibleng suspect sa Dacer Corbito case. Taong 2011 nang tuluyan ng maibalik sa Pilipinas si Aquino kung saan hindi rin tumagal ay na-dismiss ang mga kasong kinakaharap nito nang dahil na rin umano sa kawalan ng ebidensya. Taong 2013 naman nang tuluyan ng nagtago si Mancao ng dahil sa kasong kinakaharap nito matapos siyang matanggal sa state witness sa kaso. At sa loob ng humigit 4 na taong pagtatago nang sumuko si Mancao at nang taong iyon din ay tuluyan ng na-dismiss ang kaso laban sa kanya. At taong 2020 nga nang ma-appoint bilang chief si Mancao sa Department of Information and Communication and Technology Cyber Investigation and Coordination Center. Habang si Dumlao naman ay naging police anti-kidnapping chief 4 na taon nang lumipas mula nang ito'y makabalik sa PNP taong 2012. Ang naturang kaso ng Dacer Corbito murder case ay tila ba isa na lamang sa mga kasong nabalot ng pamumulitika kung saan tuluyan nga itong nabaon sa limot na hindi man lang nakamit ang tunay na hustisya ng mga biktima at pamilyang naulila.